Ipatak mo na ang sibuyas at bawang. Isunod mo na rin ang luya, hiniwa ng pahaba. Hayaan lang mag-isa hanggang sa mamula at kapag okay na, ilagay mo sa isang tabi muna. Ilagay naman natin yung ating kamatis. Hayaan lang maluto yung ating kamatis at kapag okay na, pwede silang pagsamasamahin kasi baka masunog naman yung ating sibuyas at bawang na nasa gilid. Pagkatapos ilagay naman natin yung ating tulingan. Haluin lang po natin hanggang sa medyo magisa naman ng konti yung ating tulingan para kumapit yung bango ng ating aromatics at mawala ang lansa ng ating tulingan. Katamtamang dami ng tubig. Tapos yung mga pampalasang sangkap natin, ilagay na rin. Paibabaw na rin natin yung ating sitaw kasi medyo matagal maluto yan. Tapos ilagay natin yung 2 pouch ng gata. Tapos isunod naman natin yung ating okra. So ayan, inilagay ko lang po sa ibabaw para habang naghihintay tayo na kumonti yung sabaw niya, luto na yung ating gulay. Pagkatapos atin naman pong hahanguin, ibabalik po natin yan mamaya kapag yung gata ay tuyo na or yung hindi na gaanong kadami. Ano po, ayan. Kasi ayoko ng gulay na overcook. Gusto ko yung medyo crispy pa. So ayan, ganyan po ang proseso ng aking paggagata. Ayan, okay na. Pagkatapos, ilagay naman natin yung ating siling haba. Tapos yung ating bell pepper. Ayan, hinayaan natin kumulo at nung kukunti na nga yung sabaw, ibinalik natin yung mga gulay na tinanggal natin kanina. So ayan, okay na po yan. Tapos lagyan natin spring onions, tapos pakuluin natin ng konti at saka takluban. Sigurado ko'y plakda na naman ng isang kalderong kanin, uslin ang puso di pa naayaw, talap-talap na naman.